And every single day, it's been packed for players like Alex Ayala, Joao Fonseca, seeing the Filipino fans, the Brazilian fans. Buong Brazil na patingin, pero hindi sa sarili nilang bituin, kundi sa isang Filipina. Si Alexandra Ayala, biglang sumabog ang pangalan sa buong tennis world at hindi lang ito dahil sa panalo o stats. Iba ang dating, iba ang impact. Sa gitna ng ingay para kay Joao Fonseca, ang golden boy ng Brazil at itinuturing na susunod na global star ng ATP. May isang pangalan na mas malakas ang echo online. At doon nagsimula ang gulat. Ramdam ito sa galaw ng social media. Habang si Fonseca ay dinudumog ng admiration, excitement at hype bilang future superstar, si Ayala naman ang may ibang klaseng wave. Mas malalim, mas emosyonal, mas parang kilusan. Hindi lang simpleng suporta ang nakikita mo. Parang bawat rally niya, bawat puntos, may kasamang sigaw ng isang buong bansa. May energy na hindi mo ma-explain agad. Parang hindi lang player ang sinusundan, kundi isang... Well, yan ang ating pag-usapan in this video. Pero bago yan ang maglalambing po kami na sana ay share ninyo ang aming video ay click ang like and subscribe button at pati na rin ang notification bell. Salamat po. Kung susuriin mo ang takbo ng reactions, malinaw ang distinction. Kay Fonseca, respeto at anticipation. Kay Alex, pride at connection. May mga fans na halos hindi makapaniwala kung gaano kalawak ang reach niya. Sinasabi nila na kahit saan siya maglaro, parang may sariling crowd na agad. At hindi ito basta hype lang. Sa bawat highlight niya, sa bawat viral clip, kitang-kita mo kung paano nagre-react ang mundo, hindi lang bilang audience, kundi bilang bahagi ng moment. Dito pumapasok ang tunay na conflict. Hindi lang ito ATP versus WTA. Hindi lang Brazil versus Philippines. Ito ay laban ng impact. Si Fonseca ay produkto ng sistema, ng isang bansang may matagal ng presensya sa global tennis stage. Si Alex ay produkto ng gutom, ng bansang matagal naghihintay ng ganitong klaseng spotlight. Kaya bawat eksena niya sa court, mas mabigat ang dating, mas personal, mas makabuluhan. At ngayon, unti-unting nagbabago ang narrative. Dahil sa panahon na inaasahan ng lahat na si Fonseca ang magiging sentro ng bagong henerasyon, biglang may sumingit na pangalan na hindi nila inaasahan at mas malakas pa ang ingay. Hindi lang dahil sa laro, kundi dahil sa epekto, dahil sa koneksyon, dahil sa kwento. Ito na ang moment. Hindi lang para kay Alex, kundi para sa Pilipinas sa world stage. At kung ito pa lang ang simula, handa na ba ang mundo sa susunod na level ng impact na kayang dalhin ng isang Filipina? Nagsimula ang lahat sa isang simpleng expectation na sa sariling lupa ng Brazil, si Joao Fonseca ang magiging sentro ng atensyon. Lahat nakaabang sa kanya. Bata, explosive, at tinuturing na future face ng ATP. Sa bawat galaw niya sa court, ramdam mo yung excitement ng crowd. Parang bawat punto, rehearsal na para sa pagiging susunod na global superstar. Ito na dapat ang stage niya. Ito na ang moment na siya ang magdadala ng bandila ng Brazil sa bagong era ng tennis. Pero habang umiinit ang spotlight kay Fonseca, may tahimik na puwersang papasok. Walang masyadong ingay sa simula, walang sobrang build-up. Pero unti-unti, bawat rally, bawat panalo, bawat clip, may isang pangalan na nagsisimulang umalingaw-ngaw. Si Alexandra Ayala. At dito nagsimulang mag-shift ang narrative. Sa una, parang normal lang. Isang racing player na nag-perform. Pero habang tumatagal, nagiging kakaiba ang reaksyon ng tao. Hindi lang analysis ang nakikita mo, may emosyon. May biglaang pagdami ng engagement. Yung tipong kahit hindi siyang main match, siya ang pinag-uusapan pagkatapos. Parang may invisible momentum na hindi mo ma-control. Hindi mo ma-explain, pero ramdam mo. Habang si Fonseca ay sinusundan bilang next big thing, si Alex naman ay nagiging current obsession. At malaking difference yun. Kasi ang future star, hinahangad. Pero ang obsession, sinusubaybayan, pinapakinggan, pinagdiriwang. At dito nagsimulang maramdaman ng tennis world na may ibang nangyayari. Mas lalong lumakas ang impact ng pumasok ang crowd energy. Hindi lang Filipino fans ang maingay, pati neutral viewers, napapalingon. May mga reactions na nagsasabing iba ang aura niya sa court. Hindi dahil sa flashy style, kundi dahil sa composure at timing. Parang alam niya kung kailan tatama, kung kailan lalaban. Controlled aggression. Tactical calm, isang kombinasyon na bihira sa ganitong edad. At dito nagsimula ang pressure na hindi inaasahan. Hindi kay Alex, kundi kay Fonseca. Dahil sa sariling narrative niya, siya dapat ang bida. Pero habang lumalakas ang ingay para sa isang Filipina, unti-unting nagiging shared ang spotlight.
At sa mundo ng tennis, kung saan mahalaga ang presence, ang tanong ngayon, handa ba si João Fonseca na hindi siya ang pinakamaingay na pangalan sa sarili niyang territory? Habang lumalalim ang tournament, doon na tuluyang sumabog ang kakaibang reality. Hindi na lang shared ang spotlight. Parang may unti-unting kumukuha nito. At hindi iyon ang inaasahan ng karamihan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalakas ang presensya ni Alex ay hindi lang sa court, kundi sa digital battlefield kung saan sinusukat ang tunay na influence ng modern athletes. Kung titignan mo ang pattern ng reactions, may malinaw na shift. Kay João Fonseca, consistent ang suporta, proud ang Brazil, solid ang fanbase, at ramdam ang belief na siya ang future. Pero kay Alex, ibang klase. Biglang pagputok ng engagement, sunod-sunod na viral clips at isang flood ng reactions na hindi lang galing sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. Parang may collective realization ng fans. Teka lang, sino to? Dito na pumasok ang pinaka-delikadong factor, momentum. Sa tennis, hindi lang laro ang usapan. Kapag may momentum ka, nadadala mo pati emosyon ng crowd, pati narrative ng media, pati expectation ng buong mundo. At sa puntong ito, si Alex ang may hawak ng apoy. Hindi siya yung pinipilit gawing star. Siya yung kusang umaangat bilang sentro ng usapan. May mga observers na napapansin ang difference sa energy. Kapag si Fonseca ang naglalaro, structured ang hype. Alam mong malakas, alam mong may future. Pero kapag si Alex na ang nasa eksena, unpredictable ang dating. Parang may bigla ang surge ng ingay. Parang bawat puntos may posibilidad maging viral moment. Ito yung tinatawag na tactical chaos. Hindi mo kontrolado kung saan manggagaling ang impact, pero alam mong darating. At dito na nagiging mas mabigat ang usapan. Hindi na lang ito tungkol sa kung sino ang mas magaling ngayon, kundi kung sino ang mas may dalang kwento na gustong sundan ng mundo. Dahil sa bagong era ng tennis, hindi sapat ang talento lang. Kailangan may narrative na kumakumakit. Kailangan may dahilan ng tao para mag-invest emotionally. At sa ngayon, malinaw ang direksyon. Si Fonseca ay future king na hinahanda ng sistema. Pero si Alex, siya ang unexpected force na binubuo ng momentum, emosyon, at isang bansang sabik sa global breakthrough. Kaya habang papalapit ang mas malalaking laban, mas umiinit ang tanong. Kung magtuloy-tuloy ang ganitong alon, kaya bang agawin ni Alex ang spotlight sa mismong panahon na inaasahang para kay João Fonseca?